Okay, nag-review ako sa inyo ng Philips tablet nung nakaraan, nasa 11 inches yun, at yung presyo niya nasa 8,000 lang. Pero ngayon, mag-review tayo ng Philips T7305L. Actually, ang hirap bigkasin talaga ng tablet na to na T7305L. Napakahaba talaga. Pero nasa 10 inches lang to. At pinakamurang Philips tablet to ngayon, nasa 5,000 pesos lang kapag nag-sale. So, lahat ng link ilalagay ko sa description para makita nyo kung saan yung mabibili. At baka magustuhan nyo tong tablet na to. So, sa box, ito yung box niya. Blue box po tayo dito. Meron tayong kasamang Type-C cable at isang documentation. So, wala tayong kasamang charger dito. Kung gusto nyo naman na gumamit ng charger nyo, pwede sa tablet na to. At hindi naman maselan para dyan. At sa build quality naman, yung ginamit na materials dito is made of plastic, pati po yung frame niya. Kaya ako nasabing plastic, talagang kinakagat ko para malaman ko na plastic talaga o metal frame. So, baka gayahin yun, pwede rin, di ba? Pero yung camera module nito, napakasimple lang. Meron tayong isang camera dito. Then, sa side naman, meron tayong power button, tapos volume rocker. At ang pinaka nagustuhan ko dito, meron tayong audio jack. So, may audio jack tayo sa tablet na to. Then, meron tayong port dito para sa charging. Tapos, may napansin ako dito na meron tayong SIM card tray, pero hindi natin magagamit yan. Talagang tinutusok ko siya, wala talagang lumalabas. At ang nakuha kong variant pala dito is Wi-Fi lang siya. So, meron naman siyang isang variant para sa LTE, para kung gusto nyo lagyan ng SIM card, pwede to. Para kung gusto nyo pumunta sa ibang lugar na kasama yung tablet nyo, magagamit po natin itong Philips tablet na to. Then, sa size niya, yan, napaka-handy niya lang talaga. Yung materials na ginamit dito, hindi siya ganun ka-sturdy. Alam niyo naman, bago talaga yung Philips tablet ngayon. At sana magkaroon din sila ng mga cellphone, no? So, ngayon, tablet lang talaga. Pero alam ko, nagkaroon sila ng mga phone dati, pero di keypad. Hindi sila nagkaroon ng mga Android devices ng mga phone. Pero sa tablet, at least meron tayong ganito. At sabi ko nga sa inyo, handy talaga siya. IPS display na 10 inches. So, hindi siya AMOLED. Alam niyo naman, sa presyong yan, hindi niyo asahan talaga na AMOLED yung makukuha natin sa halagang 5,000 pesos. Pero sa viewing experience ko naman dito, maganda yung color. Yun nga lang, may tips ako sa inyo, kapag bibili kayo ng tablet na to, ilagay nyo sa standard. Kasi kapag nasa default lang siya o automatic contrast, medyo pangit yung kulay sa nakikita ko. Pero kapag ni-standard mo siya, maganda na yung kulay, vibrant na yung color. At ang pinaka nagustuhan ko dito, meron tayong video display enhancement. Magagamit natin yan sa YouTube. Sa Netflix, di natin siya magagamit. Sa YouTube lang talaga. At least meron tayong ganyan. So, sa viewing experience ko, kahit na maliit yung display nito, makakapanood naman tayo ng standard definition pagdating sa Netflix. At hindi siya L1 na, L3 lang talaga yung makukuha natin dito. Pero dun sa website nila, o kapag bumili kayo ng tablet ito, makita natin sa Shopee o dun sa Lazada, may makikita kayo na wideband L1 daw siya. Pero hindi po talaga, L3 lang yung makukuha natin dito. Then sa naging experience ko naman dito, wala naman ako naging problema. Talaga makakatapos ka ng pelikula, maganda naman po siya. At kahit na IPS lang siya, sa halagang yan, makakapakinabangan natin. At sa scrolling social media, panood ng mga TikTok, movies, at kung YouTube naman, makakapanood naman tayo ng 1080p at 60fps. So, tandaan nyo yung tips ko, ilagay nyo sa standard, wag lang dun sa default natin o dun sa automatic. Mas maganda talaga pag naka-standard tayo. At kahit dun sa 11 inches na in-review ko sa inyo na Philips dun, ilagay nyo rin dun sa standard para makakuha tayo ng magandang viewing experience dito sa mga tablets ng Philips. So, para sa akin, hindi pa ganun katibay o kaganda talaga yung mga Philips tablet na to. Talagang pagtsatsagaan mo lang talaga sa binigay na presyo sa inyo na 5,000 to 8,000 pesos. Actually, okay naman siya. Sakto lang talaga sa budget mo. Pero kung gagamitin mo tong panglaro, hindi siya ganun kaganda talaga. At sinubukan ko to sa Mobile Legends kapag walang clash. 60fps naman siya. Pero kapag may clash, talaga bumabagsak po yung frame drops nito. O talaga may frame drop siya ng mga 20, mga ganun. O minsan hindi mo na talaga makita. At hindi ko na siya sinubukan talaga sa mga ibang games. Alam ko talaga magkaka-frame drops tayo. Dahil hindi naman ginawa to as talagang gaming device. Ginawa to for entertainment lang talaga. So, sa battery naman, meron tayong 5,000 mAh capacity ng battery. Kung social media lang o panonood ng movies, tatagal siya ng isang araw. Kung pastime naman o gaming, mga 5 hours to 6 hours. Nakadepende din talaga kung anong ginagawa mo sa phone mo. So, pagdating naman sa camera, ito yung maasahan natin. Hindi talaga siya ganun kagandaan. Saktong-sakto lang na may makukuha tayo o may magagamit tayo. So, image po talaga yung makukuha natin. Then, sa video naman, meron tayong 1080p at 30fps. Hindi siya ganun kaganda talaga. Medyo malikot o malikot talaga. Hindi mo talaga maasahan yung camera nito. Ito naman yung mga sample ng front-facing camera natin. Medyo talagang pangit talaga siyang tignan o soft image siya. As in talaga yung camera nito, yung mga photos na shoot ko dito, parang nasa year 2000, 2001, mga ganun. Sobrang pangit talaga. Pero sa presyong yan na 5,000, may magagamit tayo sa social media, panood
manood ng movies kahit sa YouTube, 1080p at 60fps, pwedeng-pwede na siya. Sa halagang 5,000, hindi na tayo magsisilan talaga. Yun nga lang talaga, hindi maganda yung quality na makukuha natin pagdating sa camera at pagdating sa gaming. Sa gaming, siguro kung hindi naman Mobile Legends at offline naman yung mga gamit mo o gagawin mo sa tablet na to, pwedeng-pwede. Pero sa Mobile Legends na gagamit ka ng Wi-Fi, talagang asahan mo na may frame drops kang mangyayari dito sa tablet na to. Yun nga lang, yung napansin ko dito, nung nilalaro ng pamangkin ko, meron siyang nilalaro na Roblox. Smooth daw siya, talagang smooth daw nung nilaro niya sa Roblox. At hindi siya nag-select talaga sa Mobile Legends. Siguro ako sobrang selan ko lang, pero sa ibang tablet naman daw, mas smooth pa daw yung tablet na to compare dun sa mga nasubukan niya na nasa presyong 3,000 to 5,000. So para sa akin, nung sinabi niya yun, masabi ko na magamit nating panlaro to sa Mobile Legends, Honor of Kings Call of Duty Mobile, pero tandaan nyo, hindi gaming device to. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gustong unboxing reviews, bagong kaalaman at kataranta doon sa channel na to. So once again, ako po si Paul.